JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lucas. Taong 1995, probinsya ng Guimaras. Tahimik ang umaga sa isang baryo sa probinsya ng Guimaras. Isang maliit na komunidad na napapalibutan ng kabundukan. Malayo ito sa syudad at halos hiwalay sa mga abala ng modernong pamumuhay. Iilan lamang ang merong kuryente ng mga panong ito. Ang ilan ay gumagamit ng gasera, samantalang ang iba ay umaasa sa apoy ng lampara kapag lumalalim na ang gabi. Karaniwang nakasandal ang pamumuhay ng mga tao sa kalikasan. May mga mangingisda na araw-araw pumupunta sa laot upang makapanghuli. May mga nag-aalaga ng kalabaw, manok at baboy. At meron ding naglalako ng gulay at prutas na animoy galing pa mismo sa mga bundok at dalisdis ng lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, parang puso ng baryo ang maliit, ngunit masiglang palengke. Dito nagtitipon ang mga taga roon tuwing umaga. Ang mga tendera ng gulay ay nakaupo sa bangkito. Nakahanay ang kanilang mga bilao ng talong, okra, kamatis at sili. Ang mga nagtitinda ng isda ay maagang dumarating mula sa dagat. Dala ang mga huling tulingan, tilapia at kung minsan pa ay bangus. Amoy asin, amoy lupa, amoy sariwang gulay ang bumabalot sa paligid habang maririnig ang halo-halong tawanan, tawaran at ingay ng palengke. Ngunit sa dami ng pwesto doon, isa ang palaging pinupuntahan ng karamihan, ang tindahan ng karne ni Mang Crispin. Sa unang tingin, mukha lamang siyang isang ordinaryong nagtitinda, matangkad at payat. Ngunit hindi papauli ang kanyang matipunong katawan na siguradong binanat ng panahon sa mahirap na gawain. Maitim ang kanyang balat na wari sinunog ng araw at sa ilalim ng makapal na bigote, makikita ang maigpit na pagkakasara ng labi na bihira lamang bumuka, maliban kung makikipag-usap sa mamimili. Palagi rin siyang nakasuot ng lumang kamiseta na kupas. Nariyan din ang pantalon na may mantsa ng putik at dugo. Tila ba hindi na natatanggal ang bakas ng kanyang hanap buhay. Subalit ang higit na nakakapagtaka at nagpapaiba kay Mang Crispin ay ang kanyang paninda. Sa lahat ng nagtitinda ng karne, siya lamang ang hindi kailanman nauubusan. Kahit anong araw, kahit may kakulangan ng baboy sa isang bayan, laging sagana ang pwesto. Sariwa, mapula at makintab ang mga hiwa ng karne na wari bagong katay palagi. Maraming mamimili ang humahanga sa kanya dahil dito at siya ang palaging dinarayo ng mga tendera sa karinderya, maging ng ilang taga-baryo na nagtitipid ngunit nais ng dekalidad na karne. Ngunit sa likod ng kasikatan niyang ito, may mga bulong-bulungan. Hindi lahat ay pabor kay Mang Crispin. May ilan na nagsasabing may kakaiba sa kanya. Isang araw, sa palengke sa bayan, abala ang lahat sa paghahanda ng mga paninda. Maaga pa lamang ramdam na ang ingay. May tawanan, may sigawan ng mga nag-aalok ng gulay, at may ingay ng mga batang naglalaro sa gilid. Sa gitna ng kalituhan, nag-uusap sina Aling Pilar at Aling Elsie, parehong kilalang tendera ng gulay. Elsie, abat maaga ka na naman ngayon? Wika ni Aling Pilar. Aba syempre, kapag maaga, maaga ang benta. Maganda. Pero alam mo, iba ang inaabangan ko ngayon. Tugon ni Aling Elsie. Iba? Ano naman? Nilapit ni Elsie ang kanyang muka. Halos pabulong ang tono. Sino pa ba? Di si Crispin.
Bagyang ng laki ang mata ni Aling Pilar. Maraming beses nang narinig ang pangalan ni Mang Crispin sa mga bulong-bulungan, ngunit hindi niya lubos na pinapansin. Ano? Si Crispin na naman. Bakit parang palagi mo siyang napapansin? Umiling si Elsie, sabay sulyap sa direksyon ng pwesto ng karne. Naroon nga si Mang Crispin. Abala sa paglalagay ng mga peraso ng karne sa mesa. Ang mga hiwa ay mapula, makintab, mainit pa sa sariwa. May mahaba ng pila sa harapan niya. Mga nanay na naghahanda ng tanghalian, maging ang iba pang mga tao na bibili ng kilo-kilo para sa mga inuman at handaan. Napapansin mo ba kahit kailan? Parang hindi nauubusan ng baboy ang tindahan niya. Saan naman kaya siya kumukuha ng paninda? Napakunot ang noo ni Pilar. Pinagmasdan niyang mabuti ang mesa ni Crispin at doon napansin ang dami ng hiwa ng karne. Parang lampas pa sa karaniwang kataya ng isang baboy. Baka naman marami siyang alagang baboy. Umiling si Aling Elsie. Halos kumurba ang bibig sa pag-aalinlangan. Hindi, walang baboyan sa lugar nila. May kulungan ng baboy, wala nga eh. Pero tignan mo, araw-araw may paninda. At hindi lang basta paninda, parang sariwa. Parang bagong katay gabi-gabi. Napaisip si Pilar. Totoo, wala siyang naalalang narinig na ingay ng mga baboy mula sa direksyon ng bahay ni Mang Crispin. Kung meron man, matagal na sanang kumalat ang balita sa baryo. Baka naman may kaibigan sa kabilang bayan at dinadalan lang siya dito. Tumango si Elsie, ngunit nakataas ang kilay. Hindi kumbensido sa sinasabi nito. Pwede pero may kakaiba. Napapansin mo ba ang mga mamimili niya? Kahit dati hindi bumibili. Ngayon palagi nang pumipila. Sabi nila, masarap ang baboy niya. Parang may kakaibang lasa, hindi daw basta-basta. Huminto silang pareho sa pag-aayos ng paninda. Saglit silang natahimik habang pinagmamasdan si Mang Crispin. Ang bawat galaw nito, ang maingat na paglatag ng karne, ang malamig na tingin sa mga mamimili, at ang mga matipid na ngiti na parabang may dalang bigat na mahirap ipaliwanag. Habang nag-uusap sina Aling Elsie at Aling Pilar, biglang sumulpot si Lucas, isang kargador sa palengke. Maganda ang katawan, batak sa trabaho, at halos palaging pawisan sa bigat ng mga kargang sako. Nakapantay ang bawat galaw, halata sa mga ugat ng braso na sanay sa mabigat na gawain. Kahit tahimik siya madalas, kilala bilang matulungin at madaling lapitan. Bitbit niya noon ang isang sako ng bigas na ipapasa sa tindahan sa kabilang pwesto. Ngumiti siya kahit hingal sa pagod. Magandang umaga po sa inyo. Wika ni Lucas. Aba ikaw pala, Lucas. Nga pala, nakakarinig ka ba ng tungkol kay Crispin? Sandaling napatigil si Lucas. Napakamot ng ulo. Bakit naman po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sumandal si Aling Elsie sa bilao ng gulay. Lumapit ng bahagya na wari ba may ipupulong. Yung karne niya, hindi nauubos. Hindi ka ba nagtataka? Nagkatinginan sina Lucas at Pilar. Si Pilar ay umiiling na parang ayaw nang palakihin ang usapan. Ngunit si Lucas, bagamat nag-aatubili, tila may alam. Ewan ko, basta ako. Nakita ko yan minsan eh. 3:00 pa lang na madaling araw gising na si Mang Crispin. May mga ilaw sa pwesto niya at sa pagdaan ko, maraming laman sa mesa. Para bang galing sa kung saan eh. Hindi ko lang naririnig na may kinakatay siyang baboy. Namilog ang mata ni Aling Elsie sa narinig.
O di ba, sinasabi ko na nga ba may misteryoso dyan Nakataas ang kilay ni Pilar. Animoy hindi pa rin kumbinsido. Baka naman, mahaba lang talaga ang pasensya niyan at maaga kung kumayod. Hindi naman lahat ng kakaiba masama na kaagad. Sa hindi kalayuan nakatingin si Mang Crispin sa kanila habang inaayos ang mga paninda. Mapungay ang mga mata nito. Malamlam na tila bapagod. Ngunit may matalim na titig na tumatagos hanggang sa buto. Nang magtama ang kanilang paningin, biglang kumabog ang dibdib ni Lucas. May kung anong lamig na dumaan sa kanyang katawan na para bang nanigas ang mga binte at hindi makagalaw. Sa bawat pagbagsak ng itak sa karne, may tunog na mabigat na kahoy na humahampas sa mesa. Kasabay ng bawat tunog, umaagos ang dugo sa kahoy na lamesa, tumutulo sa sahig. Biglang huminto si Crispin, pinunasan ang mga kamay sa lumang tuwalya, nagsimulang lumapit sa kanila. Bitbit niya pa rin ang itak na pamputol ng karne. Ngumiti siya, ngunit hindi ito ngiti ng isang kaibigan o ng isang tendero. Para itong pilit ng ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Parang maskara na nagkukubli ng kung anong nasa ilalim. Magandang umaga. Anong pinag-uusapan nyo dyan? Nalaglag ang tingin ni Elsie sa hawak na itak ni Mang Crispin. Nagniningning ito sa liwanag ng umaga at sa dulo ay may kumikislap na patak ng dugo. Ramdam niya ang panunuyo ng lalamunan. Nagkatinginan sina Elsie at Pilar. Halos hindi makapagsalita si Pilar, kaya si Elsie na ang nagpumilit. Ay, wala Crispin, basta tungkol lang sa paninda namin. Alam mo na kung paano tatagal ang gulay sa tag-init. Tumango si Mang Crispin, subalit hindi siya kagad umalis. Nanatili munang nakatitig ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabantay o nagbabadya ng babala. Lumipas pa ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. Mabuti naman. Kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiyang lumapit. Lalo na kung kailangan nyo ng karne ng baboy. Bahagya siyang ngumisi at saka marahang bumalik sa pwesto. Nakahinga ng maluwag sina Elsie at Pilar nang tuluyan na itong nakalayo. Pero si Lucas, nanatiling nakatingin, parang may mabigat na iniisip. Alam niyang hindi simpleng karne lang ang hawak ni Mang Crispin at ang malamig na titig nito ay para bang nagsasabi na wag silang mangingialam. Elsie, ayaw ko na yatang pag-usapan pa si Crispin. Nakakatakot ang titig niya. Parang alam niya ang iniisip natin. Ngumisi si Elsie. Pilit na nagpapalakas ng kalooban, pero baka sa tinig ang panginginig. Kung totoo man ang hinala ko, baka may tinatago siyang bertud. Yun yung pampaswerte niya. Napangat ng ulo si Lucas. Nakakunot ang noo. Ano ho yun? Bertud? Tumango si Aling Elsie. Oo, Lucas. Mutya. Gamit ng iba para umasenso, para magkapera pero may kapalit. Hindi basta libre ang ganon. Sandaling natahimik si Lucas. Ang mga salitang iyon ay parang kumakalabog sa isipan. May naalala siyang mga kwento ng matatanda tungkol sa kakaibang pampaswerte. May mga taong nakahanap ng yaman pero biglang nawala ang pamilya. Ang iba ay may mga negosyong biglang sumikat pero sinundan ng kamatayan. Habang iniisip niya ito, nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid. Ang dating ingay ng palengke ay wari lumayo. At ang tanging naririnig nila ay ang malakas na lagutok ng buto. Mula sa hindi kalayuan,
Si Mang Crispin ay nakatayo sa kanyang pwesto. Hawak ang itak. Bawat bagsak ng kamay, may tunog na parabang mga buto ng tao. Pinipira-piraso. Napapikit si Pilar. Halos ayaw nang tumingin. Si Manang Elsie ay pilit na hindi nagpapalata. Kaso lang nanginginig na ang mga tuhod. Si Lucas, bagamat sanay sa hirap ng trabaho, nakaramdam ng kakaibang kaba. Parang dumidiretso sa kanilang pandinig ang bawat lagutok. Nawari sinasadya ni Mang Crispin na marinig nila. At sa bawat tunog, mas lalong nararamdaman na may nakatago nga siyang hindi pangkaraniwan. Nang sandaling ito, si Lucas ay hindi na nagduda. Kailangan niyang alamin ang katotohanan. Pagsapit ng hapon, nag-uwian ang karamihan sa palengke. Unti-unting humupa ang ingay ng tawaran. Napalitan na mga yabag ng mga taong nag-uwi ng kani-kanilang paninda. Ang mga bilaoy isa-isang isinara at ang mga natitirang tendera nagkakabit ng lampara para sa darating na dilim. Tahimik si Lucas habang binabagtas ang makipot na daanan pauwi. Sa balikat ay nakasampay ang tuwalya at ang pawis sa leeg ay hindi pa rin natutuyo. Ngunit higit sa lahat, mas mabigat kaysa sa katawan ang iniisip. Paulit-ulit na bumabalik ang mga sinasabi ni Aling Elsie tungkol sa kakaibang pampaswerte. Kung totoo man yun, anong klaseng kapalit kaya? Biglang sumiklab ang kaba sa dibdib nang makarinig ng angil ng baboy. Kasabay pa ang mga kuko na parang kumakaskas sa lupa. Huminto siya at kagad na lumingon. Wala namang tao. Wala ring hayop. Tanging mga puno lamang ang nakatayo. At ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin. Pinilit niyang tawanan ang sarili. Pero hindi naaalis ang kilabot na unti-unting gumagapang sa kanyang batok. Sa bawat hakbang, para bang may kasabay siyang hindi nakikita. At sa paghahari ng katahimikan, dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ito karaniwang lamig. Ito ay may kasamang panginginig. Nawari ba may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim ng kagubatan? Sa loob-loob ni Lucas, malinaw ang pakiramdam na mula ngayon, hindi na magiging ordinaryo ang mga susunod na araw. Kinabukasan, maaga pa lamang nasa palengke na si Lucas. Sanay na siya sa magaang trabaho bilang kargador. Ngunit ngayong araw tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Habang pasan ang sako ng gulay, sumusulyap siya sa pwesto ni Mang Crispin. Naroon na naman ito. Maagang maaga at marami ng karne ang nakalatag. Nakapila na rin ang mga tao. Tila ba walang takot at puro gana ang nasa isip. Subalit may kakaibang napansin si Lucas. Ay Lucas, tulungan mo nga akong ayusin tong bilao ng kalabasa bago pa madurog ang lahat. Kagad siyang lumapit. Marahang inayos ang mga kalabasa. Isa-isa rin niyang inangat ang mabibigat na peraso, ipinatong sa mas matibay na bilao. Habang abala ang kamay sa pag-ayos, kusa namang napalingon ang kanyang mata sa direksyon ng pwesto ni Mang Crispin. May bumibili doon na isang nanay na may kasamang batang makulit. Humingi ito ng 1 kilo ng baboy. Kagad namang kumilos si Crispin. Hawak ang matalim na itak. Sinimulan nitong putulin ang karne. Ngunit doon napansin ni Lucas ang kakaiba. Sa bawat pagbagsak ng itak, hindi lang dugo ang tumalsik. Sa gilid ng hiwang karne, may lumalabas na manipis na itim na likido, malapot at parang usok na nag-aalangan sa hangin bago tuluyang naglaho. Isang iglap lang yun, ngunit malinaw na nakita ni Lucas. Napakunot ang noo niya at halos hindi makahinga. Pinilit niyang tumingin pa.
Sinipat ng mas mabuti. Pero sa muling pagbagsak ng itak, ang tumulo ay normal na dugo lamang. Wala ng kakaibang likido. Wala ng usok. Ano yun? Imahinasyon lang ba? Lucas, nakikinig ka ba? Nabigla siya. Muntik pang mabitawan ang kalabasa. Opo, Aling Elsie. Pasensya na ho. Kung saan-saan ka kasi nakatingin. Pero sa isipan ni Lucas, hindi na siya mapakali. Sa simpleng hiwa ng karne, may nakita siyang kakaiba. Isang bagay na hindi nakikita ng ibang mata. Para sa kanya, lalong lumakas ang pakiramdam na may tinatagong dilim si Mang Crispin. Habang abala sa pagtulong, lumapit si Nardo. Ang batang palaboy na kilala sa palengke. Marumi ang damit. Walang tsinelas, ngunit palaging nakangiti. Aling Elsie, pwede po makahingi ng tirang gulay? Ay naku Nardo, ito. Baka magutom ka pa ha. Pero mag-iingat ka. Huwag ka magpapagabi. Tumango ang bata at ngumiti. Pero bago ito tuluyang lumayo, lumingon siya kay Lucas. Kuya, nakita mo yung kagabi? Yung malaking baboy sa tindahan ni Mang Crispin? Buhay pa yata eh. Ano? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko umuungol. Hindi parang hayop. Parang tao na umiiyak. Bago pa makapagsalita si Lucas, tumakbo na si Nardo palayo dala ang mga gulay. Nanlamig ang buong katawan ni Lucas. Hindi siya nag-iisa sa nakita kagabi. May isa pang nakapansin, isang mas bata pa. Lumipas ang araw, tahimik ang baryo pagsapit ng gabi. Ngunit si Lucas ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog, kaya napagpasya niyang dumaan sa palengke. Sa gitna ng dilim, nakita niyang bukas ang mga pwesto ni Mang Crispin. Nasa loob ito, nakatalikod at may ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit at sa pagkakatago, nasilayan niyang may isang malaking baboy. Naroon ito sa sahig. Nakatalikod ito. Nakatali ang paa. Umuungol ng mahina. Pero ang ungol na yon, hindi pangkaraniwang hayop. Para bang tao. Lumapit pa siya ng kaunti. Pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Nang bigla siyang natigilan. Sa sahig sa gilid ng pwesto ay may maliit na kahong kahoy. Nakasinde ang kandila sa paligid nito. At sa ibabaw ng kahon, may nakalagay na bato. Itim, makintab, kumikislap kahit sa dilim. Sa mismong sandaling yun, biglang napalingon si Mang Crispin. May tao ba dyan? Kagad nagtago si Lucas sa likuran ng isang kariton. Narinig niyang humakbang si Crispin palabas ng pwesto. Dala ang kanyang itak. Ilang segundong katahimikan hanggang sa bumalik ito sa loob. Huminga ng malalim si Lucas at dahan-dahang umalis. Sa kanyang paglalakad pauwi, muli niyang narinig ang mga yapak ng baboy na tila sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay wala. Subalit sa isipan, malinaw ang mga nakitang kakaiba. Pagdating sa bahay, hindi kagad nakatulog si Lucas. Binabalikan niya sa isipan ang lahat ng nasaksiyan. Bertud, kung totoo nga yung nagbibigay ng swerte kay Mang Crispin, anong kapalit? Taong nawawala, tapos merong baboy. Ano kaya nangyayari? Bago tuluyang makatulog, narinig niya ang sigaw ng ina ni Nardo. Tinatawag ang pangalan ng anak. Kagad siyang napatayo. Ang batang palaboy na nagkwento sa kanya kanina ay nawawala. Kinabukasan, gising na gising ang buong baryo. Imbis na tawanan, tawaran at kalansing ng barya ang maririnig sa palengke, puro bulungan
at sigawan ang dumadagongdong. Si Nardo, ang batang laging nakikitakbo sa kalsada, hindi raw nakauwi kagabi. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng ilang minuto, bawat sulok ng palengke ay parang nag-iba ang hangin. Ang mga tendera ay tumigil sa pagsigaw ng paninda. Ang mga kargador, nagbaba ng pasan, nagkumpol sa isang tabi. Maging ang mga mangingisdang bagong dating galing sa laot, iniwan ang mga lambat para makiusisa. Naroon si Lucas, nakikinig at pinagmamasdan ang kaguluhan. Ramdam ang panlalamig ng kanyang balat. Siya ang huling nakausap ni Nardo kagabi bago ito tuluyang tumakbo palayo. Lumapit siya kay Aling Elsie na nag-aayos ng mga paninda. Halatang hindi mapakali. Aling Elsie, si Nardo baka... Kagad siyang pinutol ng matanda. Huwag ka basta magsasalita. Alam kong iniisip mo. Pero hindi pwedeng bastang mag-akusa ng tao, lalo na si Crispin. Pero Aling Elsie, kagabi nakita ko... May parang baboy na. Tumahimik ka. Maraming tenga dito. Hindi lahat ay naniniwala at mas lalong hindi lahat handang magsalita. Samantala sa gilid ng palengke, nagsimulang magbulungan ang ilang tendera. Mga tinig na mahina ngunit mabigat. Paulit-ulit nilang binabanggit ang mga batang nawala na noon pa at kung paanong palaging may dahilan. Kesyo lumayas, sumama sa kamag-anak o basta na lamang naglaho. Subalit sa bawat salaysay, palaging may iisang punto ang pagkakatulad. Tuwing marami at walang katapusan ang mga paninda ni Mang Crispin, may batang biglang nawawala. Maya-maya pa dumating si Mang Crispin sa palengke. Dala ang isang malaking sako ng karne. Kagad nagbukas ng pwesto. Lalong dumagsa ang mga tao. Walang pakialam sa nangyayaring pagkawala ni Nardo. Magandang umaga. Bagong katay, sariwa pa. Tara, bumili kayo. Napasulyap si Lucas. Sa kanyang paningin, ang karne sa mesa ay nanginginig. Para bang humihinga. Kaso nga lang pagkurap niya, parang normal lang ang lahat. Hindi niyo po ba nakikita? Huwag ka maingay. May mga bagay na hindi lahat nakikita. May mga bagay na hindi lahat kayang tanggapin. Pagsapit ng hapon, nagtipon-tipon ang ilang residente para maghanap kay Nardo. May mga nagdala ng sulo, may mga aso at sabay-sabay silang nagtungo sa kakawian malapit sa baryo. Kasama si Lucas sa grupo. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat ng bawat yapak. Sa isipan, bumabalik ang imahe ng baboy na parang umiiyak. Bukas, bakit tahimik ka? Wala ho, iniisip ko lang. Paano kung hindi na natin siya makita? Huminto sandali ang grupo. Sa hindi kalayuan may narinig silang alulong ng aso. Tumakbo sila papunta roon. Natagpuan ang ilang peraso ng damit ni Nardo, ngunit walang bakas ng katawan. Wala ring dugo, na para bang naglaho na lamang si Nardo. Kinagabihan, bumalik ang grupo sa baryo, ngunit walang dala kung hindi takot. Lalong lumakas ang bulungan. Baka daw kinain ng aswang si Nardo o hindi kaya naman naligaw. May iba din na nagsasabi na baka tao ang may pakana sa pagkawala ng bata. Sa isipan ni Lucas, alam niya kung sino ang pinaghihinalaan, bagaman hindi niya alam kung paano sasabihin. Habang nakaupo sa tapat ng kanyang kubo, dumating si Aling Elsie. Dala nito ang isang lamparang may mahinang sindi. Lucas, alam kong marami kang katanungan. Kung gusto mong maintindihan, dumaan ka mamaya sa bahay ko. May ipapakita ko sa iyo. Ano pong ibig sabihin niyo, Aling Elsie? Matagal ko nang alam ang lihim ni Crispin.
Pero hindi lahat ng lihim kayang pasanin ng tao. Ikaw ba handa ka? Hindi kaagad nakasagot si Lucas. Pero sa kanyang dibdib, ramdam niya na wala ng atrasan. Paglipas ng ilang oras, nagpunta si Lucas papunta sa bahay ni Aling Elsie. Malayo pa lang, kita niya na ang maliit na kubo ng matanda. May nakasinding ilaw sa loob. Maririnig ang mahinang hampas ng hangin sa pawid. Nang kumatok, agad siyang pinapasok ng matanda. Lucas, mabutit dumating ka. Halika, umupo ka. Sa loob ng bahay nakalatag ang mga lumang gamit. Mga palayok, ilang tuyong halamang gamot, mga nakasabit na anting-anting na gawa sa buto ng hayop. Pasensya na sa gulo. Ngunit dito, makakapagsalita ako ng malaya. Umupo si Lucas, huminga ng malalim. Aling Elsie, ano ba talaga ang lihim ni Mang Crispin? Matagal bago sumagot si Elsie, tila nag-iipon muna ng lakas ng loob. Matagal na kitang nakikitang nagmamasid at alam kong hindi ka bulag. Nakikita mo ang hindi napapansin ng iba. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang bertud, isang uri ng kapangyarihan, isang bagay na nagbibigay ng kasaganahan, pero hindi ito libre. Ang may hawak nito ay hindi magugutom, hindi mauubusan, ngunit sa bawat biyaya, may kapalit na buhay. Kaya ba maraming nawawalang bata rito? Tama ka. Hindi lahat ay bata, pero madalas mga inosente. Mas matamis daw ang buhay na kinuha mula sa malinis na kaluluwa. Nanindig ang balahibo ni Lucas. Pero paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Kung ganun, matagal niyo nang alam ang lihim ni Mang Crispin? Nagbuntong hininga si Aling Elsie bago tumitig ng diretso sa kanya. Dahil magkababata kami ni Crispin, noon pa nakikita ko na ang kasakiman sa kanya. Mahirap ang pamilya nila. Walang makain, walang pag-asa. Hanggang isang gabi may dumating na matanda, isang tagapasa ng itim na bertud. Inalok siya ng kasaganahan kapalit ng dugo ng iba. Tinanggap niya at mula roon hindi na siya naubusan ng baboy. Lagi may paninda. Kasabay nito palagi ding may nawawala. Kaya pala may naririnig akong ungol sa kanyang pwesto. Hindi pala yun hayop. Hindi nga. Mga kaluluwa ito. Lucas, mga kaluluwang kinulong nyo sa anyo ng hayop upang gawing alay. Nanahimik si Lucas sandali. Ang dibdib niya ay kumakabog, parang sasabog. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit walang gumagawa ng paraan? Bakit walang humaharap kay Mang Crispin? Sapagkat natatakot sila, pati na rin ako. Dahil sa kanyang bertud, hindi siya basta-basta mamamatay. Hindi rin siya tinatabla ng sakit at higit sa lahat. Sino bang may gustong kumalaban sa taong pinagbumula ng sariwang karne? Napatango si Lucas. Alam niyang tama ang matanda. Ang mga tao'y bulag, hindi dahil walang nakikita, kundi ayaw nilang makita. Pero hindi pa huli ang lahat, Lucas. May paraan pa. Ngunit hindi madali. Kung talagang gusto mong tapusin ang kasamaan niya, kailangan mong bawiin ang batong itim na kanyang inaalagaan. Ang bertud mismo. Wala siyang kapangyarihan kapag nawala yon. Paano ko naman po gagawin yun? Huwag kang basta-basta lulusob. Maghintay ka ng tamang oras. Kapag kinuha niya ang kanyang handog, doon siya pinakamahina. Ngunit tandaan mo, kapag nadiskubre niyang nakikialam ka, ikaw ang susunod na magiging paninda. Habang pauwi, dala ni Lucas ang bigat ng bagong kalaman. Hindi siya makapaniwala sa bigat ng responsibilidad na nasa balikat niya ngayon.
Pagdaan niya sa pwesto ni Crispin, sarado na ito. Ngunit sa dilim ng gabi, may naririnig siyang may hinang ungol mula sa loob. Mahaba, puno ng dalamhati, para bang may mga kaluluwang nagsusumamo. Napapikit siya at huminga ng malalim. Kung si Nardo man ang susunod na handog, hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na ito. Kinabukasan, dumiretso siya kay Aling Elsie. Handa na po ako, Aling Elsie. Ano po ang gagawin ko? Tahimik ang matanda bago dahan-dahang inilabas mula sa aparador ang isang maliit na supot. Narito, Lucas. May mga dahon ng kabling. Pangtaboy ng masamang espiritu. Ilagay mo itong asin sa iyong bulsa. Hindi ka nito kayang iligtas sa lahat, pero kahit papano makakatulong. Maraming salamat po, Aling Elsie. Huwag kang matakot sa dilim. Ang dapat mong katakutan, ang taong nagkukubli sa dilim. Pagsapit ng gabi, tahimik ang baryo. Pailan-ilan lamang ang mga lampara sa mga kubo. Sa hindi kalayuan, nakita ni Lucas si Mang Crispin palabas ng kanyang bahay. Dala ang isang sako. Mabigat ito at gumagalaw, na para bang may laman na buhay. Dinala ni Crispin ang sako patungo sa lumang kubo sa gilid ng kakawyan. Doon may nakalatag na mga kandila, mga dahon ng anahaw, at ang maliit na kahon na may itim na bato. Ibinagsak ni Crispin ang sako. Tumama ito sa lupa at umungol ng mahina. Ungol ng tao, hindi ng hayop. Lumapit si Crispin sa kahon. Kinuha niya ang batong itim. Itinaas sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa kapangyarihan ng lupa at dugo, sa ngalan ng kasunduan, tanggapin mo ang aking handog. Nagliyab ang mga kandila kahit walang hangin. Ang paligid ay bumigat. Para bang lumulubog ang lupa. Binuksan ni Crispin ang sako. Mula rito ay lumabas ang isang maliit na katawan. Hindi baboy, kundi isang bata. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Si Nardo. Nakatali ang kamay at paa ng bata. Mahina at halos walang malay. Itinapat ni Crispin ang itim na bato sa noo ni Nardo. Kaluluwa ng inosente, maging susi ng aking kasaganahan. Sa bawat patak ng dugo mo, sa bawat hiningang kukunin, mananatili akong mayaman at malakas. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang apoy na kandila ay naging kulay asul. Ang amoy ng hangin ay naging maalingasaw, nangangamoy patay na daga. Nagsimulang umiyak si Nardo. Mahina ngunit puno ng takot. Tulungan niyo po ako. Nanigas si Lucas sa pinagtataguan. Gusto niyang sumugod subalit natatakot. Alam niyang sa oras sa makita si Crispin, maaari rin siyang gawing handog. Ngunit nang marinig ni Lucas na muling umiyak si Nardo, bigla siyang nakaramdam ng init sa dibdib. Ang takot ay napalitan ng tapang. Hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ko pwedeng hayaang matapos ang ritual na ito. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa bulsa ang supot na ibinigay ni Aling Elsie. Binuksan niya ito at kinuha ang dahon ng kabling. Huminga ng malalim at saka sumugod palabas sa pinagtataguan. Mang Crispin, tama na! Nagulat si Crispin. Napalingon at nakita si Lucas na hawak ang dahon. Sandaling natigilan ang tendero bago ngumisi ng malamig. Kaya pala kanina pa kita nararamdaman. Lucas, ang batang mapangahas. Itinaas ni Mang Crispin ang bato. Naglabas ito ng itim na usok. Kung gusto mo siyang iligtas, ikaw ang magiging kapalit.
Humahalimuyak sa paligid ang amoy ng sinunog na laman at bulok na dugo. Umiikot ang usok mula sa itim na bato na hawak ni Crispin. Kumakapit sa mga kandilang bughaw ang apoy. Nakatayo si Lucas sa harapan ng altar. Hawak ang dahon ng kabling na ibinigay ni Aling Elsie. Nanginginig pa ang mga tuhod, ngunit matibay ang tinig. Pakawalan mo si Nardo, Mang Crispin. Hindi na pwede ang ganito. Ngumisi si Crispin at sa isang iglap, parang dumilim ang kanyang muka. Namutla, lumalim ang mata, ang ngipin ay tila humaba. Hindi mo naiintindihan, Lucas. Ito ang nagbibigay ng buhay sa akin at sa bawat kaluluwa na inaalay ko, mas tumatagal ang aking buhay. Nadadagdagan ang aking lakas, mas lumalago ang aking paninda. Sino ka para humadlang? Dahan-dahang lumapit si Crispin. Dala ang itim na bato na animoy buhay at kumikislap. Sa bawat takbang, parang yumanig ang lupa. Si Lucas na may umatras ng kaunti. Hindi lahat ng bagay na bibili ng kasaganaan. May hangganan ng kasamaan. Tumawa lamang si Crispin ng malakas. Hangganan. Tignan mo ang mga taong nasa baryo. Hindi nagtatanong. Basta busog at may karne sa hapag. Wala silang pakialam kung may nawawala. Basta hindi sila ang biktima. Naramdaman ni Lucas ang sakit ng katotohanan iyon, ngunit lalo siyang tumibay. Kahit sila'y natatakot, hindi ibig sabihin nun na tama ang ginagawa mo. Biglang inihampas si Crispin ang bato sa lupa. Umusok ito. Nagsimulang gumapang ang maitim na anino. Tumayo mula sa lupa ang mga anyo ng baboy. Malalaki, nanginginig at may mata ng tao. Napasigaw si Nardo mula sa pagkakatali. Kuya Lucas, tulungan mo ko. Kagad tumakbo si Lucas. Hawak ang mga proteksyon. Iniampas ito sa isa sa mga baboy. Umalingasaw ang usok at naglaho ang halimaw. Napaatras si Crispin at napangiwi. May protection kang dala. Si Aling Elsie ang nagbigay nito. Hindi ka makakapanayig. Hindi mo ko matatalo. Hanggat hawak ko ang bato, ikaw ang mamamatay. Nagsimulang umikot si Lucas sa altar. Pilit na lumalapit kay Nardo. Sa bawat kilos niya, sinusundan ng mga anino. Ang bawat isa ay may mga mata ng nawawalang tao, mga batang kababaihan, mga mukha ng kawalan ng pag-asa. Mga handog ko. Ngayon, madadagdagan pa. Kagad na sumugod si Crispin. Itinaas ang bato upang ipataw kay Lucas. Subalit hinarang ng binata ang mga dalang proteksyon. Kumislap ang liwanag. Tumilapon ang bato sa lupa at sa sandaling nagdilim ang paligid. Sinamantala ito ni Lucas. Mabilis na tumakbo kay Nardo. Pinunit niya ang lubid gamit ang sariling kamay. Halos mapunit ang balat sa tindi ng pagkakahigpit. Kuya, natatakot ako. Anong gagawin natin? Kumalma ka. Tatakas tayo dito. Tiisin mo lang. Hindi pa tapos si Crispin. Kinuha muli ang bato at tinaas sa ere. Lalong lumakas ang apoy ng mga kandila. At mula sa dilim, lumitaw ang isang mas malaking anyo. Isang dambuhalang baboy na may mukha ng tao. Kung hindi mo ko susundin, ikaw ang isusunod ko. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Alam niyang hindi kakayaning lumaban ng derechahan. Kuya Lucas, kunin mo yung bato. Yun lang yung nagpapalakas sa kanya. Pero paano? Mahihirapan tayo. Basta lumapit ka, kuya. Ako na pong bahala.
Hindi alam ni Lucas kung saan nanggagaling ang tapang ng bata, ngunit naniwala siya. Bumitaw siya sa pag-iwas, diretsong sumugod kay Crispin. Itinaas ni Mang Crispin ang bato, ngunit inihampas ni Lucas ang asin na nakabalot sa pulang tela. Sumabog ang liwanag, napaatras si Crispin, sumisigaw na parabang hayop na nasusugatan. Tumilapon ang bato sa sahig. Kagad na dinampot ni Lucas at sa unang hawak nito, ramdam niya ang bigat na parang libo-libong kaluluwang nakatali sa loob. Nanginginig si Lucas. Hindi alam kung itatapon o sisirain. Subalit lumapit si Crispin. Duguan ang mata. Sumisigaw ng buo niyang boses. Ibalik mo yan. Hindi mo alam ang pinaglalaroan mo. Mas mabuti kung masira to kaysa manatili kang halimaw. Itinaas niya ang bato at handa ng wasakin. Umugong ang paligid. Parang sabay-sabay na humihiyaw ang libo-libong kaluluwa mula sa batong hawak ni Lucas. Sa bawat segundo'y bigat na bigat siya. Para bang ang kamay niya pinipilas ng mga boses na umaagos mula rito. Nanginginig ang buong katawan. Napatingin siya kay Nardo na nakayakap sa poste ng altar at umiiyak. Kuya, gawin mo na. Gawin mo na bago pa mauli ang lahat. Biglang sumugod si Crispin. Sugatan, pero hindi pa rin sumusuko. Naminilog ang mga mata. Nag-uumapaw ang galit. Huwag mo yung gagawin, Lucas. Hindi mo alam ang pinipigilan mo. Ang lakas ng ito ay para sa baryo. Kapag nakawala yan, babalik tayo sa gutom, sa kahirapan at pagkalugmok. Lumapit siya na halos gumagapang. Dumapo ang kamay sa balikat ni Lucas. Alam mo kung bakit hindi umaagal ang mga tao. Dahil pinapakain ko sila. Kung sisirain mo yan, wala ka ring pinagkaiba sa mga magnanakaw ng pag-asa. Huwag mong gawin ang pinaplano mo. Sandaling natigilan si Lucas. Totoo nga, busog ang baryo dahil kay Crispin. Ngunit sa likod nito ay mga buhay na isinasakripisyo, mga pamilyang nawalan, mga batang hindi na umuuwi. Kung ito ang sinasabi mong pag-asa, mas pipiliin kong magutom kaysa kumain mula sa dugo ng walang laban. Hinampas niya ang bato sa sahig ng altar. Sa unang pagbagsak, nabiyak ang bato. Lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Crispin. Hindi sigaw ng tao, kundi sigaw ng halimaw na nawalan ng lakas. Isa-isa, ang mga anino ay naglaho. Umuuwi sa usok. Ang dambuhalang baboy na may mukha ng tao ay nabasag. Biglang tinangay ng hangin. Sumabog muli ang bato at mula rito'y lumabas ang mga kaluluwa ng mga nawawala. Nadapa si Crispin sa lupa. Hingal na hingal. Unti-unting nagiging payat at kulubot. Ang dating tendero ng baboy na malakas ang katawan, ngayon ay parang tuyong dahon na malapit ng maturog. Hindi maaari. Ginawa ko naman ang lahat para mabuhay. Buhay na hindi galing sa tama. Hindi kailanman magtatagal. Sa huling sandali, huminto na ang paghinga ni Crispin. Ang katawan niya'y natunaw at naglaho. Iniwan lamang ang lumang kutsilyo ng pagkatay. Matapos ang sagupan, magkasamang bumalik sina Lucas at Nardo sa baryo nang sumapit ang umaga. Pagod, gutom subalit ligtas. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang pagdating nila. Nagtaka kung bakit magdamag silang nawala. Subalit bago makapagsalita si Lucas, lumapit si Aling Elsie, dala ang maliit na basket ng dahon, asin at iba pang proteksyon. Tinignan niya si Lucas at sa ngiti niya
Alam niya na natapos na ang sumpa. Sa mga sumunod na araw nabunyag ang katotohanan tungkol kay Mang Crispin. Ang kanyang babuyan ay natuklasang walang laman, kundi abo at mga bakas ng kakaibang ritual. Sa baryo, nag-umpisa ang mga tao na matutong magtulungan muli, magtanim, nag-alaga ng sariling hayop at hindi na umasa sa isang tao lamang. Mahirap man na simulan, natutungan nilang bumangon. Ang takot na dulot ng pagkawala ng kanilang mga kababaryo, napalitan ng tapang at pagkakaisa. Nang tuluyang masugpo ng isang kargador, ang isang matadero na aswang.